Ngayong papalapit ang eleksyon, umaasa po ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS na iboboto ng taong bayan yung mga kandidatong nagpapahalaga sa karapatan at kapakanan ng mga hayop. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Kalunos-lunos ang kalagayan ng asong ito sa lungsod ng Baguio. Isang kababayan natin ang nagsumbong agad sa mga pulis kaya't nahuli ang malupit na may-ari ng sasakyan at ang aso napakawalan. Mula sa San Mateo, Isabela, ipinadala ni Aaron Casco ang litratong ito ng isang kaawa-awang aso. Maling-mali naman po yata yan. Sumbong naman ng pet owner na si Naphtali de Guzman, pinanaraw ng kapitbahay ang pusa niyang naligaw sa bakuran nito. Hindi na bago ang mga istorya ng pagmamalupit at pagpapabaya sa mga hayop. Ang Republic Act 8485 o Animal Welfare Act, ang batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga hayop. Natatanggap namin cases of cruelty, mga binuhusan ng kumukulong tubig o kumukulong mantika yung pusa o yung aso. Improper transportation, katulad ng paglagay ng mga aso sa mga bus compartment. Bukod kasi sa kadalasan, wala raw alam ang mga kababayan natin tungkol sa batas, wala raw pangil ang batas na ito. Kaya kapag sinabi mo na may parusa sila na 5,000, naamin na lang silang guilty, babayaran nila yung fine para lang makapag-move operations na sila somewhere else. Kaya nga kami naglalabi sa Kongreso at saka sa Senado na taasan naman nila yung mga penalties under the Animal Welfare Act. May ilang mambabatas raw na binibigyang importansya ang animal welfare pero para sa karamihan, hindi ito prioridad. Kaya naman payo ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, kung kayo'y animal lover, siguruhin ang iluluklok sa pwesto, binibigyang importansya ang proteksyon ng mga hayop. Importante ang animal welfare laws kasi ang sabi nga namin, kapag ang society hindi na protektahan ng pinaka-weakest members, doon mo makikita ang peace and order situation ng isang bansa. Sandra Aguinaldo, GMA News.